Isang magandang araw po sa inyo lahat. Welcome sa True Crime Asia. Ang video natin ngayon ay isang babala o warning para sa lahat ng mga nais magsabi ng katotohanan. Uso na naman kasi mga whistleblower, mga witness, mga pangkaraniwang tao na gustong magsiwalat ng sikreto o mga dating kasabwat na ngayon nakokonsensya o napipilitang magsalita dahil nabuking na. Pero ang tanong, worth it nga ba? Worth it nga ba ang isiwalat ang totoo kapalit ang buhay mo, pamilya mo, at ang kinabukasan mo? Panoorin niyo pong istorya natin ngayon at sana'y kapulutan ito ng aral, lalo na dun sa mga sumisigaw ng katarungan, ng hustisya sa iba't ibang format ng social media. Yung mga nagrarally sa kalsada at nag-uudyok na ipagtanggol ang tama, na ipasok sa kulungan ang mga nasa kapangyarihan, at yung mga ordinaryong tao na piniling magsalita kahit alam nilang delikado. Pero bago yan, kung mahilig kayo sa mga istoryang krimen, paki-like, share, at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. Malaking tulong po ito sa akin. Real stories, real crimes. This is true crime Asia. Tahimik ang kahabaan ng Ross Boulevard sa lungsod ng Maynila, sa tapat ng Grand Boulevard Hotel. Dati siyang Silayas Hotel. Isang lalaki ang naglalakad papunta ng parking area. Bandang 8:30 ng gabi, isang itim na van ang huminto sa gilid ng hotel. Mula rito, 4 na lalaking armado ang mabilis na bumaba. Tahimik, walang sigawan, diretso at nagmamadali ang bawat hakbang papunta sa lalaking naglalakad sa parking. Sinunggaban nila ang lalaking naglalakad. Hinila at pilit na ipinapasok sa loob ng van habang nagpupumiglas naman yung lalaki. Sa isang iglap, nawala ang van sa dilim, walang naiwan, walang nakapansin, maliban sa katahimikan. Ang lalaking pilit na ipinasok sa van ay si Edgar Ventain, isang technician ng PAGCOR at ang taong pinaniniwalaang kumuha ng isang CCTV video na nagpabagsak sa reputasyon ng isang makapangyarihang politiko. Pero ngayong gabi, hindi politika ang usapan, kundi buhay o kamatayan. Sino ang 4 na lalaking dumukot sa kanya? Bakit siya kinuha? At sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Yan ang mga tanong na sasagutin natin sa istoryang ito. Ang misteryosong pagkawala ni Edgar Ventain. Para maintindihan natin ang kwentong ito, balikan muna natin ang taong 1996. 2 taon bago ang nakatakdang presidential election sa Pilipinas. Punta tayo sa loob ng kasino ng Silayas Hotel, sa loob ng CCTV control room ng PAGCOR. Makikitang tahimik na nakaupo si Edgar Ventain. Tawagin natin siyang Edgar, isang CCTV technician na sanay sa mahabang oras ng pagbabantay, habang ang kanyang mga kasamahan ay nagkakape at ang iba na may nakatulog na sa sulok matapos ang mahabang shift. Sa katahimikan ng silid at sa seryosong pagmamasid, isang pamilyar na mukha sa screen ang biglang nakatawag ng pansin ni Edgar. Sa loob ng VIP pit, makikita ang isang kilalang lalaki, ang nooy vice presidente ng bansa. Naglalaro ng baccarat kasama ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Parehong nakangiti, tila walang pakialam na pinapanood sila ng mga mata sa CCTV. Dahan-dahan kinuha ni Edgar ang isang blankong VHS tape mula sa drawer. Maingat niya itong ipinasok sa recorder at pinalitan ng opisyal na tape ng kasino. Habang umiikot ang spool ng VHS tape, ang mukha ng makapangyarihang tao ay unti-unting nare-record sa magnetic strip. Sa loob ng 10 minuto, ang video ay tahimik na nai-record, ang isang lihim na hindi dapat makita ng publiko. Pagkatapos, ibinalik niya ang original na tape. Parang walang nangyari. Ngunit bago siya lumabas ng silid, isang maliit na envelope ang maingat niyang isinilid sa ilalim ng kanyang jacket.
Ang hindi niya alam, ang tape na yon ang magpapalibing sa kanyang pangalan sa kasaysayan. Sa labas ng hotel, isang lalaki ang naghihintay sa loob ng sasakyan. Isang kasabwat, tahimik, walang salitaan, tanging mga tingin lang na puno ng kaba at babala. Inabot ni Edgar ang tape at doon nagsimula ang kwento ng isang lalaking hindi na kailanman muling nakita. 2 taon matapos ang gabing iyon sa Silais Hotel, ay tuluyan ng lumabas sa publiko ang video na magpapayanig sa halalan ng 1998. Isang linggo bago ang eleksyon, isang grainy CCTV footage ang ipinakita sa telebisyon at pahayagan. Ang Vice Presidente ng bansa nakikitang naglalaro ng bakarat sa isang kasino sa Manila. Ang naglabas ng video, Manuel Manuling Morato, ang dating chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office at kilalang kritiko ng kandidato. Sa harap ng media, mahina ngunit matapang ang tono ni Morato. Hindi dapat maging presidente ang taong may bisyo sa sugal. Alam ng taong ito kung sino siya at alam niya kung saan galing ang tape. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan ang biglang lumutang. Edgar Bentain. Isang ordinaryong CCTV technician ng PAGCOR. Tahimik, walang koneksyon sa politika. Ngunit ayon kay Morato, siya raw ang nagbigay ng tape. Ayon kay Morato, lumapit daw sa kanya si Bentain. Dala ang kopya ng CCTV footage bilang babala. Sinabi raw nito, ayaw niyang maging presidente ang isang taong may bisyo sa sugal at may malalaking utang sa mga negosyante. Ngunit ang desisyon niyang iyon, ang paglalabas ng tape, ay naglagay kay Bentain sa panganib. Nang lumabas ang video sa media, biglang naglaho si Bentain sa trabaho. Hindi na siya pumasok, hindi na siya umuwi. At ayon sa kanyang mga kasamahan, tila may mga taong naghahanap sa kanya. Mga lalaking pabalik-balik sa kasino, nagtatanong kung nasan siya. Nang maramdaman ni Bentain ang panganib, agad siyang lumapit kay Morato. Nag-alala si Morato kaya gumawa ng paraan. Binigyan niya raw ito ng peking sertipiko ng pagkapanalo sa loto na nagkakahalaga ng 10 milyong piso upang makakuha ng visa at makalabas ng bansa. Nang ilabas ang tape ng pagsusugal sa kasino, inakala ng lahat na tapos na ang political career ng makapangyarihang tao sa video. Ngunit ang inakala nilang katapusan ay siya palang simula ng kanyang pag-angat. Ang video na dapat sisira sa kanya ay ginapit pa para kaawaan siya, biktima ng paninira, ika nga ng mga taga-suporta. At dahil doon, mas lalo siyang minahal ng masa. Overwhelming ang nakuha niyang boto galing sa mga Pilipino. At nagmanalo siya bilang Pangulo, akala ni Edgar tapos na rin ang kanyang pagtatago. Akala niya tapos na ang edisyon ng buhay niya sa panganib, na malaya na siyang makalalabas, makahinga, at muling mamuhay ng tahimik. Pero isang malaking pagkakamali yon. Ayon sa mga ulat, bumalik siya sa kasino matapos ang ilang linggong pagtatago. Akala niya tahimik na muli ang sitwasyon. Hindi niya alam na ilang buwan na lang ang mga lalaking dati niyang tinatakbuhan ay muling magpapakita. At sa pagkakataong iyon, wala nang makapipigil sa kanila. Nangyari na nga ang kinatatakutan. Kinabukasan, matapos siyang sapilitang isakay sa van, si Edgar Bentain ay naglaho na parang bula. Walang nakakita kung saan siya dinala, walang nakarinig ng sigaw, at hanggang ngayon, walang nakakaalam kung buhay pa ba o patay na. Sa bahay nila sa Cavite, araw-araw naghihintay ang kanyang pamilya. Ang ina, nakaupo sa harap ng pintuan, umaasang maririnig muli ang tunog ng kanyang motorsiklo. Ang mga anak itinuturo pa rin sa langit ang mga bituin tuwing gabi dahil sabi ng ina, baka nandun lang si Papa, nakabantay. Ngunit habang naghihinagpis ang pamilya, ang mga nasa kapangyarihan, tahimik. Walang investigasyon, walang kasong isinampa, walang naghanap sa CCTV technician
na nawala dahil sa katotohanan. At ang mas masakit pa, ang inaakusahan ang taong laman ng controversial na tape ay naging pangulo pa ng bansa. Ang tape na sana'y sisira sa kanyang pangalan ay ginamit pa para kaawaan siya. Ginamit ito para ipakita na siya'y biktima ng paninira. At dahil doon, mas lalo siyang minahal ng masa, mas lalo siyang binoto. Habang ang lalaking nagsabi ng katotohanan ay tuluyang binura sa kasaysayan. Walang bangkay, walang puntod, walang hustisya. Tanging tanong lang, worth it ba ang magsabi ng katotohanan kung ang kapalit ay ang sariling buhay? Isang karangalan ng maging instrumento ng katotohanan, ang maituwid ang kamalian ng mga may kapangyarihan. Pero hindi niya ba napapansin? Sa simula para kang bayani, pinupuri, pinuprotektahan, pinaniniwalaan. Ngunit paglipas ng ilang buwan, ikaw na ang tinuturo, ikaw na ang sinisisi, at sila, ang mga inakusahan, muling nakaupo sa kapangyarihan. Ikaw na nagsabi ng totoo, ang nasa loob ng kulungan. O katulad ni Edgar Bentain, tuluyan nang nawala. At sa dulo ng lahat ng ito, politika lang pala. Walang nagbago, walang natutunan. At ang taong bayan, tahimik na naman.